Nobyembre noong nakarang taon nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones Act o Republic Act 12064. Layunin nitong maitakda sa ating saligang batas ang hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. At ayon sa may akda nitong si Senate Majority Leader Francis Tolentino, para mas maging malinaw, inilagay na niya ang salitang West Philippine Sea sa batas. Yung Maritime Zones Law, si Senator Tolentino po ako for. Yung po ang may pagmamalang itong nagawang batas. At yung salitang West Philippine Sea, si Senator Tolentino po ang naglagay nun sa batas. Yung sa West Philippine Sea. Dahil sa naturang batas, mas may pinagbabasihan na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa kanilang radio challenge sa tuwing nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang mga puwersa ng China. Karagatan ng Zambales, Bao Masinloc, sa Pangasinan, ang ina-announce po ng Coast Guard at Navy, this is Philippine territory. Please leave immediately. You are violating the Philippine Maritime Zones Law. Leave immediately. Matatandaan noong nakaraang linggo, sinabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea at gawa lang ito ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ni Marcoleta, umani na negatibong reaksyon. Sabi pa ni Pangulong Marcos, posibleng sinabi ito ni Marcoleta dahil isa siyang kandidato. Expressing his opinion, when I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? Ayon naman kay Tolentino, maaring may pagkakaiba-iba ang pananaw, posisyon at opinyon sa mga mahalagang isyu sa bansa. Pero nakakatiyak siya na ang layon ng lahat ay protektahan, pagandahin at paunlarin ang Pilipinas. A lot can be said about your future. A lot can be said about the West Philippine Sea. A lot can be said about our plans. We may have different plans. We may have different visions of what Philippine society should be. But we have just one goal in mind. Kahit po nagkaiba-iba yan, pagandahin ang Pilipinas. Jan Escosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.